Okay, shout out po mga ka-trigger. At welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa comment ni Ordosipay. Okay. Ang sabi niya ay, "Good day sa lahat. Ang Armscore revolver daw ay walang firing pin block. Kaya pumuputok pag aksidenteng bumagsak ang fully loaded na cylinder. Kaya di nilalagyan ng bala yung chamber na nakatapat sa firing pin. Paki-explain maestro kung may punto. Salamat po." Okay, unang-una maraming salamat kay Ordosipay na mabibigyan natin ng awareness yung mga nagmamay-ari ng revolver para malaman nila kung yung kanilang revolver ba ay may firing pin block. Dahil tama naman yung sabi niya na ang Armscore, pero ang alam ko ay hindi lahat. Okay. Kasi ang sabi niya, ang Armscore daw ay walang firing pin block. Okay, sa lahat ng mga revolver, hindi lahat ng revolver ay may firing pin block. Lalo na yung mga lumang modelo. Kaya bibigyan ko kayo ng awareness at para maiwasan natin ang aksidente dahil maraming na-aksidente sa ganitong pangyayari. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalabatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos pa dahil dumarami naman yung ating mga subscribers. Malapit na tayong maging 48,000 ng mga subscribers. Mga ilang tumbling na lang. Okay, at maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang kita ng ating YouTube channel ay binibigay natin doon sa ating mga beneficiaries, which is mayroon tayong 6 na estudyante na mga anak na single parent na tinutulungan natin na makapag-aral. At dahil sa hindi ninyo pag-skip ng ads, dadagdagan ng ating revenues. At maraming salamat din sa nagbigay ng tulong dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito. Ito po yung aking anak, tresorera ko, na tumatanggap ng inyong mga tulong sa ating mga beneficiaries. Mag-message lang kayo kung may paabot kayong tulong para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa regular niyang pagpapaabot ng tulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay. Unang-una, excuse me. Ano ba yung firing pin block? Ang alam kasi natin, mga pisto lang ang mga may firing pin block. Ang firing pin block ay isang piyesa na humaharang sa hammer para kung sakaling aksidenteng mabagsak ang revolver at tumama yung kanyang hammer sa matigas na bagay, ito ay hindi puputok dahil pinoprotect siya na ng firing pin block. Okay, so makikita natin itong revolver na aking binuksan. Actually, dalawang klase ang firing pin block. Yung isa wala kasi hindi ako nakakuha ng tuturo ko lang sa inyo. Kung makikita ninyo, to yan. Kung makikita ninyo itong hammer, ay mayroong gap doon. So, yung firing pin niya, kahit ito ay bumagsak, hindi gagana yung firing pin niya kasi may kawang siya doon. Ano yung firing pin block? Yung firing pin block, pag inyong kinalabit, itong firing pin block niya na ito ay aakyat doon para pag pumalo yung hammer, itong block na ito ang tatama sa firing pin. Okay, so yun naman sa mga Smith & Wesson, yung firing pin block niya nandito nakakalang na. Okay, pag kinalabit mo naman, bababa naman yung firing pin block niya na yun para yung kanyang hammer ay lumapat sa kanyang firing pin para tumama. So buksan natin ito. Tatanggalin ko yung hammer nito para mas lalong malinaw. Okay. So, sa mga may revolver, tingnan ninyo kung mayroong firing pin block ang inyong mga revolver. Okay? Tanggalin muna natin yung kanyang mainspring.
para natin matanggal yung kanyang hammer. Tatanggalin ko lang muna yung hammer. Okay, at ipapakita ko sa inyo ang kanyang hammer. Ito yung kanyang hammer. Kung makikita ninyo yung hammer niya, nandito yung pairing pin. Okay? Nandito yung pairing pin niya. Nandito yung pairing pin niya. Ngayon, pag yan ay hindi niya tatamaan yung pairing pin kasi ito nakabangga ito. Babangga ito. Nakabangga ito. Ngayon kinakailangan yung pairing pin block ay umangat dito. Para ma-refill itong gap na to. Ito, yung gap na yun. Makikita ninyo. Ayan o. Kita ninyo. Hindi siya nagkapantay. Meron siyang mataas doon sa taas na yan. Yung pairing pin yan dito sa baba. Ngayon, ito yung kanyang pairing pin block. Ito. Ito yung kanyang pairing pin block. Pag yan ay kinalabit ninyo, tumataas. Kita ninyo tumataas ito. Tataas yung pairing pin block na yan. Yan. Pag kinalabit ninyo, tataas yan. At yan ang tatamaan ng hammer. Pag tinamaan ng hammer ito ang tatamaan ng hammer ito. Kasi, yan o. Malinaw ba? Ayun. Ito, pag kinalabit, tataas ito. Ayun, tumaas. At papalo yung hammer niya. Itong pairing pin block nito ang papaluin ng kanyang hammer. At itong block na ito ang tatama doon sa pairing pin. Yan o. Ayun, nakita ninyo. At bababa uli yan. Yan yung yung sa mga Smith & Wesson baligtad. Bababa naman ito pag kinalabit. Ito bababa ito. Ito naman tataas. Kasi nga iba ang design ng hammer ito. Ito yung pairing pin block. Yan o, gumagalaw yan pagka kinakalabit. So ayan, tingnan ninyo kung yung inyong mga revolver ay may ganito. Pag walang ganito yan, ibig sabihin yan, once na mahulog, aksidenteng mahulog yung inyong mga baril at tumama ito, siguradong aararuhin dito yung kanyang pairing pin. At kung yan ay may, tama yung sabi ni Ordosipay, pag yan ay may bala sa chamber, puputok yan. At siyempre nakatingala yung baril mo, saan nakatutok yan? Kung saan yan tumapat, yun ang tatamaan. Kaya yung mga sinaunang sinaunang revolver, lalo yung mga pangkuboy na mga revolver, yung mga single action na revolver, yun, napakadelikado yun. Maraming na-aksidente doon. Meron akong kakilala na aksidente yung kanyang anak. So, napakadelikado. Kaya nga tama yung sabi ni Ordosipay na kung ang mga baril ninyo ay ganyan, walang firing pin block, ay huwag kayong maglagay ng chamber doon sa tapat ng firing pin. Huwag kayong makalagay. Actually, pag yan naman ay kinalabit ninyo, mag-rotate naman yan. Di yung may bala na ang tatapat doon. So, kung 6-shooter yung inyong baril, ay magiging 5 lang ang bala niyan. Marunong kayo dapat bumilang. Magiging 5 lang. Okay, wala namang nag-holster ng 1911 ng revolver na nakakak dahil napakadelikado niyan. Okay, naka-hammer down lahat yan. Yun, napaka-importante ng firing pin block. Ito yun. Ulitin ko, ayan o. Yan o, tumataas o. Yun, tumataas. Yung firing pin block na yan, ang tatamaan ng hammer at ito naman ang tatama doon sa firing pin. Okay, dahil pag yan ay nakababa, ang kanyang hammer, kung makikita ninyo ay kawang yan, kawang. Kawang yan, kawang. Dahil nga may gap yan, kawang yan o. Itong parte na ito ang nakalapat. So yung firing pin niya nandito, hindi tatama. Kinakailangan yung firing pin block niya ay umangat. Umangat para
Yung firing pin block niya ang papaluin at yung firing pin block niya ang tatama sa hammer. Ulitin ko, hindi lahat ay ganito ang design. Yung sa Smith & Wesson naman, pantay ito, pantay. Walang ganyan. Pero yung firing pin block niya, ay nandito yung firing pin block niya. Nandito. Kaya hindi kahit pa itong mapalo, hindi tatamaan yung kanyang firing pin kasi nga may block siya dito. May block. Yung firing pin naman niya nandito. So pag kinalabit mo naman, bababa naman itong kanyang firing pin block. Baliktad naman dito sa Taurus. Bababa naman yan para tamaan na niya yung firing pin pag yung kinalabit. So ganun, dalawang klase yan ha. Isang pataas, isang pababa pag pumapalo. So ito, kinakailangan ay tumaas dahil nga gawa nito. Yung isa nga naming gasmit dito nasira yung firing pin block nirebuild niya to. So delikado ibinalik ko sa ganito. Delikado yun pag may chamber load. So ibinalik ko yung kasi minsan kasi kamukha nito napuputol itong na to kasi maliit lang yan napuputol yan ito yan napuputol. So pag naputol yan hindi na magpapangsyon. Yun ang cons naman ng may mga ganito pag naputol ito kasi maliit lang yan parang ting-ting lang yan dito, napuputol yan dyan. Kaya ingat kayo sa pag-dry fire. Kaya lagi kong sinasabi, kung magda-dry fire kayo, maglagay kayo dito ng protection. Kasi papaluin ng firing pin yan papaluin ng hammer yan pag nagda-dry fire kayo. Kaya lagi kayong maglalagay dito ng protection, whether rubber, tissue o cigarette na yung pwede rin yung upos ng sigarilyo, yung filter, pwede rin ilagay dyan para hindi nabubugbog. Okay, dahil ingatan ninyo sa pagda-dry fire ito. Kasi pag naputol yan, wala na, hindi napuputok yan. Hindi na pati ikot yan. So, ayan ang firing pin block ng mga revolver. Tama yun. Kung walang firing pin block ang inyong mga revolver, ang advice, huwag ninyong lagyan ng bala yung nakatapat. Yung nakatapat sa firing pin. Yung unang Kung yan ay 6 shooter, magiging 5 lang ang bala niyan. Yun ay for safety. Kung gusto naman ninyong lagyan, wala naman problema. Pero kung may firing pin block naman, safe naman yung baril ninyo. Ulitin ko, kung may firing pin block, kahit pa ninyo punuin yan. Safe yan. Sigurado ko hindi ipuputok yan. Pero kung walang firing pin block yan, huwag na kayo manghinayang doon sa isang bala. Magbawas na kayo isang bala. So yan, maraming salamat kay Sir Ordosipay ng Las Piñas na binigyan tayo ng isang topic na kapupulutan natin ng safety. At ito ay pwede nating maiwasan ng mga aksidente. Ang sabi nga ay ligtas ang may alam. Okay, so babasahin ko na lang yung ating community spotlight ngayon. Ang community spotlight natin ay si Boy Omay. Shout out sa'yo, Boy Omay. Meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay Nigas. Meron kang 12 engagement. Shout out kay Kristen Lee. Meron kang 57 engagement. Shout out kay Al Albaracin. Meron kang 4 engagement. At shout out kay Brian Butchipido. Meron kang 34 engagement. Okay, shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Matatagpuan ninyo yan doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Mura lamang ang burger dyan. Sa halagang 40 pesos, buy one, take one. At marami pa kayong pagkain na masasarap na pwede nyo orderin. At yan ay 24/7 na bukas. Kahit brownout yan ay may generator. Pwede kayong magpa-deliver. Okay, maraming salamat po. God bless us all.